What's up mga pare? Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV at marami tayong pag-uusapan ngayon. Actually, dalawa lang. Hindi kasi meron ng tatapat at masasabi nating makakatalo kay BP Sara. Sino ba yan, Paring RJ? Naku po. Kailangan malaman nyo to mga pare. Kasi kung ito ang magiging, alam mo na yon yung malaking tinik. Although maliit siya. Pero ito ang magiging malaking tinik sa pagtakbo ni BP Sara. Ito talaga naman masasabi natin na ngayon pa lang pwede na itong maging tinik. Akala nyo ba yan yung si Lenny Robredo? Hindi. Ito pa ano yan hindi nyo aasahan na siya ang siguro yung iba aasahan na ito na ang magiging malaking tinik ni BP Sara sa 2028. Pero yung iba nating mga kababayan malamang magugulat dito mga pare at i-reveal ko yan sa inyo mamaya. Pero bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos, ha? Kung may time kayo, kung kaya nyo pa, pwede tayong mag-join sa ating community. Pwede tayong mag-join dyan. Meron dyan join sa aking Facebook page at dito sa ating YouTube. Sa Facebook subscribe. Dito naman sa ating YouTube join. So yan ang ating So yan, simpleng lambing lang kung kaya nyo, kung hindi okay lang din, pero ito makakatulong sa ating channel. Kung kaya nyo lang naman, walang sapilitan dito sa ating channel. Kung naniniwala kayo sa pinaglalaban ng Banateros, yan, pwede kayong tumulong kasi hindi naman tayo nanghihingi ng literal na pera sa ating mga subscribers, sa ating mga kaibigan. Kung kusang loob, pwede yan. Kusang loob ninyong ibibigay, okay yan. Pero kung yung kagaya ng ibang mga vloggers dyan na nanghihingi, na nagpapaawa, hindi po tayo ganun. Walang ganyan sa Banateros. Okay po ba yun? Kaya baka mamaya meron sa inyong mag-chat na nanghihingi ng pera sa pangalan under kung kanino man sa amin, sa akin, di ba? Na sabi, pwede ba makahingi ng donation si Paring RJ? Huwag kayo maniniwala dun, ha? Huwag po kayong maniniwala dun, mga pare. Ba't ang labo ng aking muka? Ayan, oh. Hindi nakafocus. So huwag kayong maniniwala doon mga pare, doon sa mga nanghihingi. Basta-basta, daming scammer ngayon. Ako po. Kaya mag-iingat po tayong lahat. At syempre, umpisahan na natin tong ating video. Ito, umpisa muna natin dito. Baka siguro akala nyo isa sa mga to. Ayan ha. Ito kasi yung mga maiinit na sinasabi nila. At ito pa nga, si Hontiveros, di ba? Itong ali na to na mainit na sinasabi ni kaya niya daw talunin. Kaya niya daw talunin si BP Sara. Naku po, ang yabang. Ito ali na to. Ito. Pucha, nakita nyo yan mga pare? Kaliwat kanan na yung niyan. Kaliwat kanan na yung paglalabas niyan sa media. Kaliwat kanan na yung post niya. Nakikita nyo yung pagpunta niya doon kay Tariela. O tayo na sa picture pa lang nila sakop na Tariela yung screen yung ilong niya Oh. So ayan, si Rapi Tulfo, naririnig-rinig din na lalabang kay BP Sara. Ito rin si Lenny Mercado. Lenny Robredo. Tapos syempre ito, alam nyo na yan. Oh. Si Rimulya, kung sasabihin daw ng Pangulo na tumakbo siya, tatakbo siya. Ito si Soto, si Tuta Soto at yan si Bam Aquino. So itong mga to, ito yung mga nakikita natin o yung mga pinapaingay nila na lalaban at tatalo daw kay BP Sara. Nako, hindi yan. Wala dyan sa mga yan, mga pare. Wala sa mga to ang tatalo o masasabi nating magiging malaking tinik ni BP Sara sa 2028. Alam nyo kung sino, mga pare? Alam nyo kung sino? Kumapit muna kayo. Relax muna, ha? Baka magulat kayo, mga pare. Yung iba siguro dito, may idea na kung sino to. Relax lang ha. Okay na ba kayo? Maghanda ko muna kay tubig. Ito ang magiging tinik ng ating vice presidente, ating magiging presidente sa 2028. Teka lang, ayusin ko lang yung aking camera. Okay.
Dami mo pang ano, paring RJ, ang dami mo pang patagal ka pa masyado. Hindi, eto na, i-re-reveal ko na kung sino ang magiging malaking tinik o balakid sa pagkapanalo ni VP Sara Duterte. Sino yan, paring RJ? Ayan, oh. Ayun! Sino ba yan? Kilala niyo yan, mga pare? Ayan lang naman ang ating COMELEC chairman na si George Garcia. Bakit nasabi natin na yan ang magiging hadlang sa pagpanalo ni VP Sara? Alam nyo kung bakit. Biruin nyo nga, mga pare, yung Duterte, naalala nyo 2025 election, yung Duterte, sure win yun, panalo yun. Wala tayong imposible na matalo yung mga yun dahil in-endorse ni Pangulong Duterte at ni VP Sara. Imposibleng matalo. Sinasabi ko na sa inyo, imposible. Ba't malabo yung camera ko? So, napaka-imposible na matalo yung mga yun. Tapos, makikita nyo pa, mga pare, yung transmission o yung pag-transmit ng ating boto dapat transparent yan, makikita nila. Tapos, ang sinasabi pa nito, nung parang, kung hindi ako nagkakamali, kung natatandaan ko pa, ang sinasabi nito, tuloy-tuloy yung pagpasa ng yung mga ballots. So pag pirma ay pagkalagay dun sa machine, pupunta ngayon sa database ng COMELEC. So walang dayaan daw na mangyayari. Di ba naalala nyo, nagtagal yun at parang nagkaroon pa ng interference, parang ang tagal nilang ma-receive. Basta may mga ganong sistema eh. May mga ganong style eh. Alam na natin yung pag gumanon na. At ano pa nga, isa pa nga dyan, yung mga OFW, kaya nga maraming nadismaya eh. Kasi pag boto nila, paglagay nila, actually wala pa sa batas yun, mga pare, pero pinatupad nitong gagong to. Wala sa constitution yun, pero pinatupad nila. So, pagkapirma o pagkaboto ng mga online votes yun, pagkaboto ng mga OFW sa ibang bansa, iba yung lumalabas dun sa kanilang resibo. 'Di ba? Doon pa lang medyo alanganin na kaagad. Bakit natin nasabi na malaking tinik to si George Garcia kay VP Sara? Kayang panalunin nito yung hindi nanalo eh. Paano? Si Bam Aquino lang tsaka si Kiko Pangilinan, hindi naman nanalo yan. Ang kulelat yang mga yan. Tapos magtataka ka, yung Duterte, ang layo. 'Di ba? Tapos eto pa nga sige, kay ano na nga lang kay Pastor Kibuloy yung 42 na number, lahat ng lugar pang number 42 siya, imposible yun. Kahit sa Visayas, Mindanao, 42. Hindi tumataas yung kasi kailangan yan yung number mo. Halimbawa, from ka ngayon, 42, dapat umaangat ka dyan ng mga, kung ikaw sa Mindanao, sa Davao, o halimbawa dyan sa lugar na yan, mataas ka, pang 10 ka. Hindi kahit dun sa Davao, pang siya pang 42. Kaya nakikita mong dayaan talaga. Si ano na nga lang, si Vic Rodriguez, ang lakas-lakas nun eh. Syempre, hindi nila kaya si Senator Marcoleta at saka si Senator Bongo siguro, kaya pinapasok nila yan. At ito pa, yung sinasabi kong kaya na itong paupuin, yung hindi nanalo, si Abante. Si Abante ngayon ang number 1, top 1 dun sa mga nakatanggap daw di umano ng maleta. Putang ina, kaya pala quadcom kayo ng quadcom, mga tarantado kayo, ha? Yan. So, kayang-kaya niya, 'di ba? Naalala nyo, ang sabi sa Constitution, ang sabi pag hindi daw nanalo o pag nagkaroon ng problema yung anong tawag dito, yung nanalong congressman sa district na yon, hindi po pwedeng umupo yung pangalawang mas mataas o yung kalaban niya na mataas din na sumunod sa kanya. Hindi po pwede. Nakalagay yan. Nasa batas po yan. Pero anong ginawa nito? Pinaupo. Dapat yun, election ulit eh. Kailangan may special election para doon. Kasi nga, bawal nga yun na paupuin yung sumunod, yung mas mababang boto kaysa doon sa nanalo. So, kayang-kaya niya talagang gawin. Itong mga bendalo na to eh. Kayang-kaya niyang gawin, kayang-kaya nilang paupuin yung mga hindi naman nananalo.
Oh, paano na 'yan? 'Pag, tatakbo na ng ano, 'pag, 2028 election na. Kaya nga ang ganda na ano, ni ni Attorney Pizaras, yung attorney ni Boss Bay, na nagsampa ng kaso dito para madisbarto. Hindi ko alam kung paano mangyayari 'yun. Sana bago mag-2028, madisbar na 'to at patanggal na 'tong COMELEC chairman natin. Papalitan na ng mas bago. Tangina kasi puro anomalya, 'di ba? 'Di ba nag-ano pa nga sila Attorney Toriundo na kailangan, manual recount. Bandang huli nabura yung anak ng hayop kayo. Putangina kasi siyempre takot sila na malaman ng taong bayan kung ano yung totoo. Halatang-halata na nandadaya sila, 'di ba? Ano pa 'yan, puwede 'to alam ko puwede 'tong maano, impeach, itong si George Garcia. Pero siyempre hindi aatupagin ng ano 'yan, ng kamara dahil ang inaatupag nila kung paano iligtas yung mga puwet nila. Dahil ngayon napupunta na sa kanila yung turo. At mga pare, yung Marines, yung mga Marino na nagsasabi na sila ang kasama sa paghahatid ng pera sa mga yan, tinuturo si PBBM at si Romualdez na mastermind ng mga katarantaduhan 'to. Putang ina, 'pag lumusot pa kayo diyan, gago na kayo. 'Pag naniwala pa kayo dun kay PBBM, gago na kayo, 'di ba? Siya na ang tinuturo, Putang ina, ang dami niya 'no, 18 niya 'no, tapos magsisinungaling sabay-sabay. Oh, wala. Oh, at ano, Auntie Claire, kamusta ka na? Ba't parang tahimik ka ngayon, Auntie Claire? Panoorin natin 'to mga pare. Ito yung, balita patungkol diyan. At eto mga pare ha, pansinin niyo hindi talaga 'to binalita ng mga mainstream media. Media blackout tayo ngayon ha. Kagaya nung ginawa nun sa interview natin ng interview nila Boss Dada at ni, Banat Bay kay VP Sara, talagang hindi nila hindi pinick up ng media. Talagang news blackout, ang lupit. Talagang mga bayad ng hayop na 'tong mga 'to. Panoorin natin 'to mga pare. Ito sa Net25, kahit papaano yung Net25 malupit 'to. Lumantad ngayong araw na ito ang 18 dating sundalon mula sa Philippine Marines na naging security personnel ni dating Congressman Zaldico. At sa kanilang trabaho sa dating mambabatas, kanilang tinukoy na sila ay naghatid ng pera sa ilang individual. Kasama na umano si Pangulong Marcos Jr. at si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayun na. Nakapaloob din po sa affidavit mga dating sundalo yung kanila pong personal nilang karanasan ng pagde-deliver ng umano'y male-maletang pera na aabot po sa 805 billion pesos. Kasama po yung naihatid sa bahay ng Pangulo sa Ilocos. Anak ng putyang ina, 805 billion. 200 na lang, 200 plus billion na lang, puta, trillion na. Ganyang kagahaman ang mga putang inang to, ang takaw. Grabe mga pare, no? Putang ina, dito mo makikita na yung ano pala, etong Pilipinas, ang dami palang pera, ang putang ina. Napupunta lang pala sa bulsa nilang mga hayop na yan. Kasi ang nangyari dyan, parang pinagyabang kasi nila yung mga proyekto nila na na di umano meron na flood control project meron daw. Pinagyabang nila yan. Putya na testing ng langit. Yun, pukin ng ina nyo. Nabulgar at masasabi natin na nalaman ng mga Pilipino. At eto pa nga malupit mga pare, putang ina. Sinong tinuturo nila ngayon? Yung mga senador na wala namang kinalaman at ang logic na lang common sense na lang. Paano nila mahahawakan yung mga lugar na yan hindi naman sila congressman? Ang inang yan. Sino pang sinampulan nila? Si Senator Bong na nananahimik. Anak ng hayop kayo. Ang layo-layo Kaya ito nga alam nyo mga pare, hindi ito hindi aksidente to na itong mga to lumantad. Talagang
nakonsensya na yan. May galaw na ang Diyos dyan sa mga marino natin na makonsensya at magsabi ng katotohanan. At eto na nga, 'di ba? Kasi kung sino-sinong tinuturo nila eh. Kung sino-sinong pinapalabas nilang mastermind eh. Oh, eto na ngayon. Kutya, tinuro na kung sino talaga. At ano yan 18 na nagsasabi na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ang nagwaldas ng pera ng Pilipinas. O ituloy natin. Norte, sa Aguado Street sa Malacanang at sa bahay po nito sa Forbes Park. Samantala, idinadawit din ng mga dating sundalo ang ilang mga mambabatas, mga kongresista. Ayan, mga Namunoy kupal. hinatiran din nila ng pera kapalit ang paglagda sa nooy isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ayan daw, eto ano ko lang to, diinang ko lang to mga pare. 'Di ba nagkaroon ng pera na nagkaroon ng usap-usapan diyan sa Congress na pag pumirma ka ng impeachment, bibigyan ka ng pera. Ayun nga yung tinatawag nila na mali-maleta din eh, noon 'yan. So, ngayon mga pare, eto ano ko lang i-connect ko lang dito sa total pag-usapan naman natin yung Rebilla. Ang Rebilla kasi lahat ng Rebilla hindi pumirma sa impeachment. So hindi sila nabayaran. Tandaan nyo yan, hindi sila nabayaran dyan sa impeachment ni VP Sara. Hindi na suhulan ng pera itong mga Rebilla. Wala, kahit sino, kahit sa Agimat, kahit kay Kong Jolo, kay Congressman Lani, hindi nabayaran. So wala talaga. Hindi sila pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ngayon, dahil sa hindi pagpirma nila ng impeachment ni VP Sara, sinong tinarget? Si Senator Bong Revilla na natutunugan, mga pare, na eto, espekulasyon ko lang to, na natutunugan din na magiging kukuning Vice President ni VP Sara. Ano ka lang to, naririnig-rinig ko lang kasi may lumabas na picture na magkasama si VP Sara at si Senator Bong na pumunta si VP Sara dyan sa Cavite. 'Di ba? At ang daming tao nun. So ang lakas ng ni Senator Bong pa rin dyan sa Cavite at si VP Sara, syempre, Vice President yan, Duterte yan, malakas talaga yan. Now, napraning itong administrasyon natin. Kaya ngayon, tinarget itong si Senator Bong na which is double whammy o masasabi natin double purpose ang pag-atake nila dito kay Senator Bong. Kasi kung tatakbo siya ng presidente o vice president, nasira na nila yung credibility nitong mama na to. So wala nang pag-asang manalo dahil mababawasan na yung boto kahit tumakbo pa siya under VP Sara. So wala na talagang pag-asa. Yun yung target nila. Yun yung parang, oo nga no, pwede nating atakihin to para hindi na manalo, para hindi makatakbo sa vice president kasi wala siyang pag-asa at nakakulong nga. Ayan nga, pinakulong nila, di ba? Excuse me. At pangalawang purpose, kaya nila tinarget si Senator Bong Revilla para nga naman hindi makatakbo ng gobernur sa Cavite. Kasi isa pang natutunugan at isa pang naririnig natin na kung hindi man tatakbo ng national si Senator Bong Revilla, tatakbo ng gobernur dyan sa Cavite kasi walang kwenta yung gobernur ngayon. Kung sino yon? Yung anak ni Remulla. Diba? Kasi kung iisipin nyo mga pare, sinong gobernur dyan ng Cavite? Kaya nga may mga naririnig tayo sa mga tropa natin dyan sa Cavite na mas magaling pa yung vice governor kaysa dun sa governor. Sino yung vice governor? Si Ram Revilla na anak ni Senator Bong. Diba? Oh. Yun pa lang. Alam mo na kagad na tinarget ng todo-todo para mahawakan nila, hindi man national na tumakbo si Senator Bong, mahawakan nila yung Cavite. Kasi alam nyo ba, si Althea Tolentino, kung hindi ako nagkakamali sa pangalan, yun yung dating vice governor ng Cavite. Na yun na sana ang tatakbong governor o magiging governor ng Cavite. Ngayon, dahil noon governor si Remulla, pinagbigyan ngayon. Pinagbigyan nila na Remulla ulit ang magiging governor na wala namang kwenta. Ang galing, mas magaling pa mas matalino pa yung vice governor. 'Di ba? Kaya yan ang kwento diyan mga pare at yan ang nakikita kong
style nila. Kaya tinarget nila tong mga rebellion. Hindi lang hindi lang masasabi natin na ang target nila ngayon ay yung si Senator Bong. Lahat ng rebellion tina-target nila. Miski yung mayor diyan sa Bacoor, si Senator ay si Mayor Strike. Yung na-target nila. Nagbabayad sila ng mga vlogger para i-expose yung mga nila. Oh, 'di ba? Na may anti-epal ngayon. 'Di ba? Diyan sa sinong nagsulong noon si Rimulya. Siya ang ng anti-epal na putang ina. Siya yung pangunahing epal diyan sa Cavite. Oh. Oh, nung nagsulong sila ng anti-epal, sige, pumunta kayo ngayon ng Bacoor. Wala na kayong makikitang picture ni diyan, ng mayor diyan sa Bacoor, si Mayor Strike. Wala na kayong makikita. Ibig sabihin, sumusunod sila dun sa mga gustong mangyari. Hindi sila yung makamayayabang na katulad nitong Rimulya na to. Di ba? So yan mga pare. Pinakita ko lang sa inyo para maintindihan nyo na hindi lang ito dahil gusto lang nilang tirahin o gusto lang nilang paingayin si Senator Bong Revilla. Merong mas malalim na dahilan dyan kaya nila tinatarget yan. O, di ba? Sira na yung pangalan eh. O, paano pa tatakbo yan? Tsaka mas iintindihin nila yung kaso nila kaysa tumakbo ng gobernador. Hindi naman din makakapagtrabaho ng maayos. O, yan po yan mga pare. Kaya po tiyang inantong gobyerno na to, talagang bendalo talaga eh. Samantalang yung mga pinangalan ng congressman, yung mga kongresista, yung mga kontraktor, putang ina nasa na. Asa na yung iba? Malaya pa rin? Ha? Mas nauna pang nakasuhan si Sir Jack kaysa dito sa mga tarantadong magnanakaw na to. Mas nauna pang napakulong si Senator Bong Revilla kaysa dyan sa mga magnanakaw ng kabanang bayan na yan. Yan si Bernardo. Hayop, di ba? Ang buong detalye sa report ni Eden Santos. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon talaga naman, na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. yan. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo Yes. sa ating bayan. Tuloy-tuloy pa rin ang laban sa matinding korupsyon sa gobyerno na halos trilyong pisong pondo ang umano'y napunta sa bulsa ng malalaking tao sa gobyerno. Yan ay matapos ang matapang na paglantad sa publiko ng 18 na dating mga sundalong Marines na kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa at nagturo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co bilang mastermind sa flood control scam. Ang ugat. Tsaka na marami ito nga mga pare, ito na yung mga nagtuturo eh. Ito na yung mga, basta papunta na lahat doon sa mastermind kay Bongbong Marcos, kay Romualdez, tsaka kay Zaldi Co, yung mga ebidensya. Papunta na sa kanila. 'Di ba? Pero ang ginagawa nitong mga aso diyan sa Senado, yan si Tuta, tsaka yan si Lacson, si Pinky, putyang inilalayo nila, binibigyan nila ng kalituhan. Etong mga Pilipino ngayon, putang ina, parang nawawalan na ng pag-asa. Ayaw na namin. Putang ina, kasi ginagago lang naman kami diyan eh. Bahala na kayo sa buhay ninyo. May kakarmahin naman kayo eh. Mga Pilipino ngayon, parang na sila, parang tinanggap na nila na ganito yung kapalaran natin. At putang ina, hayaan na natin yung mga magnanakaw na yan. Wala na tayong pag-asa sa Pilipinas.
'Di ba ganun kasi, sobrang frustrated na ng mga Pilipino. Puta, kaya pala kami naghihirap ng ganito kahit trabaho kami ng trabaho dahil sa mga magnanakaw na 'to. Tapos, dahil nga sa nakikita nila sa ginagawa sa Senate, sa Blue Ribbon, kung ano-anong pinaggagawa nito ni Lacson, parang gago, tsaka nito ni Soto, ayan. Oh, lalong nawawalan na ng pag-asa o nawawalan na ng, alam mo yun, liwanag tong mga Pilipino, mga kababayan natin. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Tangina, pagod na kami makinig sa inyo, pinapaikot-ikot nyo lang kami. Kasi nga alam na nila yung ano kung sino yung mastermind Tapos pinapaikot-ikot. Oh. Tapos malalaman natin ang gagawin nila kung sino-sino mga senador ang pupuntiryahin. Si Escudero, si Jinggoy, sino pa, 'di ba? Si Senator Bong ang inuna na nila. Kung sino-sino mga senador ang tinuturo. Samantalang itong mga mastermind na mga itong tanginang tatlong bugok na to, tangina ayaw yung imbestigahan. Pagawa-gawa pa si Marcos ng ICI, 'di ba? Putya, wala naman palang budget. Wala naman palang kwenta. Yung ICI na 'yan para lang saan? Para lang mapakita na may ginagawa siyang maganda o nilalabanan niya yung korupsyon ng dito sa ating bayan. Puta, siya yung siya yung leader diyan. Siya yung namumuno. Hindi naman marirelease yang mga pera na yan, hindi naman lalabas yan kung hindi pinirmahan ng Pangulo, kung hindi niya binito yung mga dapat niyang i-veto. Sa mga nagtatanong nung 10,000 ni Senator Cayetano, bakit nawala? Ayaw ni Marcos Ayaw ni Bongbong kaya hindi natuloy yun. Si Bongbong ang sisihin nyo, hindi si Cayetano, mga tanga. Sa dami ng pera natin, kitang-kita na kayang-kaya magkaroon ng 10,000 every month ang bawat pamilyang Pilipino. Kayang-kaya po, kayang-kaya. Sa dami yan, 800 billion. Tangina, wala pa sa kalahati yung pamimigay sa mga Pilipino na yan. Sa pamilyang Pilipino, wala pa sa kalahati. Kasi inaano na ngayon si Senator Cayetano yun, di ba, pag nagsasalita, yung 10,000 daw, 10,000. Asa na daw. Wala. Pinano ni Marcos kasi nga gumaganti yan dyan kay Cayetano. Bakit? Pinahiya noong 2016 kaya hindi nanalo Binulgar yung mga kahayupan nabulgar na nga noong 2016, binoto nyo pa. Ano nangyari sa bayan natin ngayon? Lubog, ang putang ina. Pati kami damay. Anyway, tapos naman na yan. Kaya eto, mga pare, hindi tayo pwedeng manahimik dito. Although hindi pinapakita ng mga mainstream media ito. Tahimik sila dito. Baka may special meeting na. Asan na ba si Auntie Claire? Namimiss na natin si Auntie Claire Ba't hindi lumalabas yan? Hindi sumasagot sa mga gantong Tapos mga pare, eto nabalitaan natin Si Auntie Claire pala. Di umano, tumatanggap ng 2 milyon kada press con. Di umano di umano. Na lang natin to, narinig lang natin. Kaya baka pwede mong pabulaanan to, Auntie Claire, na tumatanggap ka daw ng 2 million every press con. Kaya pala ang sipag mo, no? Ang sipag mong ipagtanggol yung bangag na presidente. Pati yung mukhang palakang asawa niya. Kaya pala talagang birit na birit ka, may mga visual aids ka pa, may mga props ka pa para idiin. Tapos press con, ang tanong, ang layo-layo, tanong sa Pangulo, biglang ipapasok doon sa Duterte. Tarantado, di ba? Ang tinatanong ng mga media, yung tungkol sa Pangulo, hindi mo kailangang mag-rebat papunta sa mga Duterte, baliw. At pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Boom, putang ina mo, Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot Siyempre, kay PBBM. yun lang naman talaga yan Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Ay, putang Hindi ina, ba no? siya nagtanong saan? Alala niyo yung tinanong ni
yung kinat ni Lacson. Kaya itong Lacson na to, nanggigigil ako dito. Yung tinatanong ni Marcoleta na saan nga sa malapit sa Malacanang, ibig sabihin naglahatid kay. Opo, doon sa sa Aguado, sa malapit sa Malacanang, ganyan-ganyan, naghahatid daw sila ng kinat ni ano yun, para hindi na mapag-usapan ng tuloy-tuloy. Kinat ni Pinky yun. Hindi, ano yun? Ano yung sinabi mo? Yung kay Eric Yap. Eric Yap ba yun? Basta ganun. So, dun pa lang sana, actually, alam na natin yun eh. Dun talaga eh. Naghahatid talaga ng pera sa Ilocos pa. Naalala nyo yung bali-balita na pabalik-balik yung mga eroplano dito sa sa Manila papunta ng Ilocos. Bakit pabalik-balik? Dun pala ibinabalik yung pera. Dun pala idinadala. Galing ito? O may para mga saan ano ito? Kasi may mga eroplano eh. I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Ayon kay Attorney Levito Baligod, isang anti-corruption advocate, nakapaloob sa affidavit ng mga Idol. sundalo ang personal na karanasan sa pagde-deliver ng mali-maletang Ayan. basura Ayan, o pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. Saka may picture mga pare, may picture, merong nakalagay pa na date kung kailan, tapos yung kung ilan, merong pang basta meron pa nga sa eroplano eh. Kaya nga putang ina, ito yung ebidensya mga pare na sinasabi natin. Hindi yung mga hearsay lang ni Bernardo. Ito yung ebidensya na nagpapakita na talagang putang ina mga magnanakaw tong mga to. 'Di ba? Ayan yung kailangan natin na makita na para mapag-usapan o para makasuhan ng dapat makasuhan. Hindi yung makikinig lang sa hearsay. Kagaya ng ginawa kay Senator Bong. O eto, tangina dapat kasuhan tong mga to. Dapat ipatawag yan, dapat tanungin yan. Hindi ko alam kung paano dahil may courtesy na naman yan si Lacson, tarantadong yan. Wala. O tapos, sige, kung ano yan, dapat etong mga sundalo na to, kailan kaya ito ipapatawag sa Blue Ribbon? O ipapatawag kaya ito? Yun ang tanong dyan, kung ipapatawag ba itong mga to sa Blue Ribbon. Nasaan na yung mga nakatakip yung muka doon sa yung dalawang babae, Lacson. Tanginan to Gigigil ako sa bakla na yan eh. Tangina. Oh, sige. Ano yun nyo pa to? Utang ina, i-konsentihin nyo pa yung presidente ninyo na magnanakaw. Aguado Street sa Malacanang Ayan, at bahay nito Aguado. sa Forbes Park. Mula umano noong September 2022 hanggang sa kalagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo ang delivery. Tangina, At no? minsan Ayan, no? umaabot pa ng 52 na maleta. May picture eh. Tsaka itong mga to, mga pare, ito hindi nila tinago yung identity nila. Hindi sila balot-balot. Syempre, nakamas lang para Pero, meron yan. May mga pangalan yan. Hindi sila natatakot. Kaya nga saludo tayo sa mga sundalo natin. Palakpakan natin. Maraming salamat sa inyo mga sir dahil although ex-marine sila. Tapos, inaano na nga yan na hindi na daw yan mga sundalo ng Marines eh. May mga nagsasabi na na parang dinidiscourage na na hindi naman yung mga Marines mga retired na yan So yun yung inaano nila ngayon, pinapalabas nila para magmukhang hindi totoo yung mga statement nito. Para magmukhang bulaan tong mga to. O ayan. Ito at least may mga pangalan to. Mga may pagkakakilanlan. Pag nawala yung mga yan, putang ina, alam na natin kung sinong tumira. Sino yung sinabi nila? Si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, tsaka si Zaldico. O puta, pag nawala yung mga yan, may tumira na dyan. Isa dun sa 3 yun. O, alam na natin ha. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Gong Saldi. O yan. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 maleta po. Okay, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. O dapat
Dapat puntahan yan, no? Paano kaya yan? Dapat puntahan yan mismo doon. Pag may nakitang maleta doon, putang ina, pusasan nyo na kagad yung gago na yan. Oh. Pag may nakita doon, kasi, putang ina, may ano na eh. Sinabi na nito eh, na meron nagdala ng maleta doon. Baka mamaya, inaano na nila, binabaon na nila yung mga maleta. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Ibinunyag din sa presscon na umaabot sa 805 billion pesos ang Ang ina, no? deliveries ng mali-maletang basura o pera mula sa umano'y ninakaw mula sa pera ng bayan. Na i-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Ang ina, no? Nung Napoles, tens of millions lang eh. O billions, no? Pero ngayon, trilyones. Putang ina, dapat yan, ano na yan, barilin niyan sa, sa luneta, putang ina. Alam niyo mga pare, medyo, nakaka-frustrate talaga. Isipin niyo mga pare, nakakaramdam tayo ng kahirapan. Lalo pa siguro yung mga nasa baba, yung mga talagang isang kaig, isang tuka. Ay hindi man lang ng tulong ng gobyerno, anong ginagawa nila sa mga Pilipino. Inaasa nila, pinapaasa nila dyan sa ayu-ayuda nila. Nakokonti lang yung mga pinakayuda nila dun sa mga ninakaw nila. Wala. Kung yung ayu-ayuda na yan, pinanggawa ay yung mga ninakaw ng mga tarantado na to, isipin nyo kung pinagawa ng classroom yan, pinagawa ng mga tulay yan, pinagawa ng kalsada yan. Diba? Isang-isa na lang dyan, ospital. Diba? Libre. Kayang-kaya eh. Kayang-kaya ilibre ng pera na yan na ninakaw ng mga hayop na to yung isang tao na may sakit. Gasino lang yun. Oh, sabihin mo, ang bill nun, 100,000. Putang ina, parang balahibo lang yan dyan sa 800 billion na yan. Oh, bakit maraming namumroblema? Maraming nagmamakaawa. Puta, pag humingi ka pa ng tulong sa gobyerno, para ka pang parang gusto pang lumuhod sa'yo. Ay, lumuhod yung mga tao sa sa panghihingi eh. 'Di ba? Isipin niyo yung mga pare, puta, ang daming pera ng Pilipino, ang dami sanang tao na yung mga may sakit, 'di ba? Na kayang gumaling sa pera na to, pero saan napupunta? Doon sa bulsa nila. Hindi pala sa bulsa, sa maleta nila. Isa rin sa mahalagang bahagi ng affidavit ng mga sundalo ay ang nangyaring operasyon ng International Criminal Court o Ayan, isa pa yan. ICC investigators sa Pilipinas. Anya, bago mag-December 2023, inutusan sila na magpapalit ng pera na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Uy, putang We will ina. prove that So, makikita dito, parang pinapalabas dito na putang ina yung Pilipinas nagbayad ng pera dyan sa ICC, suportahan ng ICC para kunin si Pangulong Duterte at pahirapan o patagalin dun. 'Di ba? Ganyang kagago ang putang ina. Yung presidente na nagbuwis ng buhay para sa ikagaganda ng ating bansa kasi ikakaayos ng Pilipinas, putang ina ginanto nito ni Marcos. Gago, 'di ba? Oh, tapos sasabihin unang-una, sana na lang gago talaga. Tangina, ang sama ng ugali ng hayop na to. Isipin mo, mga pare, yung tatay nila na nakasalamin, 'di ba? Na nakaburol, putang ina, hindi mailibing-libing sa libingan ng mga bayani, although nasa batas naman 'yan, mga pare. Kaya si Pangulong Duterte sumusunod naman yan sa batas. Si Pangulong Duterte lang ang nakaisip at walang nagawa tong mga dilawan para ipalibing yun si Ferdinand Senior, Marcos Senior. So napalibing. Puta, doon pa lang malaking malaking tawag dito, malaking utang na loob mo na yon sa pamilya Duterte, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa ninyo? Pinadala nyo sa dahig. Anak ng hayop kayo. Putang ina yung nagpalibing sa tatay mo naka-box, naka-salamin. Puta, pinaano mo, binaboy mo, gago ka eh. Hayop talaga tong Marcos na to.
putang ina, pag binoto nyo si Amy, mga gago na kayo ha. Wala nang Marcos. Kaya isa pa yung anak niya na tangina, mukhang ano, sarap sapakin din eh. The conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. O, di ba sinasabi pa nga yan, may nagsabi pa nga ni, ano yan, sa Maidas Hotel pa nga tumutuloy ang mga buwisit na yan. Sa, ano ni Saldico, sa hotel ni Saldico, doon pa daw po tumutuloy yan. Yung mga nag-iimbestiga, yung mga ICC na yan, o. Naglalabasan na yung mga ebidensya, ayaw nyo pang tanggapin. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, Oo naman. is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. So, wala namang ano yan Plano eh. rin nila na ipadala sa iba't ibang embahada Wala namang ano na yung ICC, wala namang nililitis na kaso, kaya nga dapat mabuwag na yan, di ba? Actually, pabubuwag na nga yan eh. Kasi wala nililitis. Kaya nga ito, yung kay Pangulong Duterte, nung nakuha nila si Pangulong Duterte, ay ang pinagpapyesahan nila, puta, ayaw nila paalisin. Ayaw nilang pakawalan dahil nga yan ang pag-asa nila para magtuloy-tuloy yung kahayupan niyan. ng mga bansang Ng mga miyembro kahit ng na yan. ICC at maging mismo sa ICC ang kopya ng reklamo pagkatapos na isumite sa Office of the Ombudsman para ipaalam ang ginawa ng mga ICC investigators sa Pilipinas. Kinumpirma rin ng mga sundalo na nagdala rin sila ng mali-maletang pera para sa mga kongresista na Ayan, pumirma putang ina, oh. sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oh, 'di ba? Ibig sabihin, hindi tinanggap ng mga rebelya yung mali-maletang pera na ino-offer sa kanila. Bakit hindi sila pumirma, hindi sila nagpabudol, hindi sila nagpauto o hindi sila nagpasuhol diyan sa mga demonyong nakaupo na 'yan. Oh. Tapos sasabihin nila yung rebelya eh masamang ano, gago kayo. O, hindi, doon pa lang sa hindi pagpirma ng impeachment ni VP Sara, makikita mo na yung ugali ng isang congressman eh. Diba? Doon pa lang. Putang ina, pag ikaw pumirma ka doon, gago ka. Nakapatay gutom kayo. Nakadetalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? Sa Impeachment. Sa Townhouse Units 8 and 9, Alam niyo, naiintindihan ko to si attorney na hindi siya nagsasalita ng medyo direkta kasi makakaapekto yan doon sa pag-iimbestiga dun sa kaso. Baka mamaya ano yan. Ano may sinabi yung attorney si yung abogado ni Senator Bong nung nakaraan. May sinabi siya patungkol diyan na hindi mo pwedeng ipakalantaran yung mga ebidensya habang hindi dun sa sa proper forum. So kailangan maingat ka magsalita. Kaya naintindihan ko natin to si Sir. Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Oy! Units 8 and 9, Forbes Park. ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Parang nagbalik-balikan yung tatlong vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Ang ina, Eden no? Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. So ayan ang mga pare ang balita na hindi pinapakita ng ilang mga mainstream media, yung mga malalaki. Ay parang tahimik sila diyan. So makikita mo tong mga bayad talaga to. At mga pare, putang inang yan, hindi natin to pwedeng pabayaan na lang. Hindi natin to pwedeng hayaan na lang. Mag-ingay tayo mga kababayan. Alam ko frustrated tayo o nawawala na tayo ng pag-asa dito sa mga nangyayari sa Pilipinas, sa nangyayari sa ating bansa. Pero po wag tayong sumuko na mapanagot itong mga tarantado na to. Putang ina ninyo. Kaya kayo pinaupo dyan para magsilbi kayo sa bayan, hindi magnakaw.
Ang ina ninyo. Nakakagalit eh, nakakagigil eh. Ang sarap pagsasakalin, no? Ang ina kung ako lang si Superman, pinagpapatay ko na tong mga... joke lang. Si Superman may abs, ako wala. Tsaka yung props ni Superman na malabo yung mata, yung salamin niya. Pucha ako, pag tinanggal ko to, talagang blurred. Anyway, maraming salamat mga pare sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Paki-follow po ang Paring RJ sa Facebook, Paring RJ TV dito sa YouTube at Paring RJ Banateros sa TikTok para updated kayo sa ating mga uploads araw-araw. Okay? Anyway, Vox Populi every Saturday 6 to 8 p.m. At SMNI DZAR 1026 Banateros 2.0. Oy, may special ano kami, ha? Ano na ba ngayon? Bukas, mga pare. Bukas meron tayong, sige, sabihin ko na lang Thursday. Meron tayong special Vox Populi ng Thursday. Kaya magkita po tayo Thursday 6 to 8 p.m. po yan, ha? Abangan nyo, may malupit na guest na naman tayo dyan. Iba ang Vox Populi, malupit to mga pare. Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.